Materialis na binahagi mo. At kakaiba ito ha, hindi ito yung mga karaniwang artikulo o research paper. Oo, ang sinusuri natin ngayon ay bale isang koleksyon ng mga sinasabing mensahe mula sa Diyos. Natanggap daw sa panaginip ng isang narsiso o lalo noong Setyembre 2025. Tama. So ang mission natin ngayon ay himayin ng husto yung nilalaman nito. Diyos, yung mga mensahe. Okay. Ang trabaho natin, tingnan kung ano yung sinasabi ng mga dokumento, ano ba yung mga anomalya na inilalantad, yung mga simbolo, anong kahulugan, at higit sa lahat, ano yung mas malawak na komentaryong panlipunan na ipinapahiwatig nito para sa'yo. Okay, sige. Simulan natin dito sa unang mensahe. Nagsimula to sa isang panaginip noong September 2, 2025. Medyo parang horror movie yung simula, no? Medyo nga, Si G. Olalo daw ay nasa isang lugar kung saan bigla na lang nawala yung mga tauhan niya. Tapos may nakita siyang malaking gusali, sumilip siya sa bintana, at binalaan niya yung tao sa loob na mag-ingat. bakit daw? Kasi may multo raw sa paligid. Dito na. Dito na nagsisimulang pumasok yung mga simbolo na kailangan nating i-decode. Oo, So, pagkaalis niya sa gusali, biglang dumilim daw yung paligid, doon na siya kinabahan, at sa gitna ng takot niya, may nakita siyang isang puno ng malunggay na sobrang daming dahon. at ang pumasok agad sa isip niya, yung multo, baka nandoon sa puno nakatago. Tama. Dito na yung pinaka-turning point ng panaginip. Habang nakatitig daw siya sa puno ng malunggay, may narinig siyang boses. Napakaklinaw daw na sinabi niyang boses ng Diyos. Ang sabi, wala na sila ang mga nasa likod ng puno ng malunggay na mataas na opisyal sa gobyerno. Wow! Ang tiyak ng mensahe. Sobrang tiyak. Ayon mismo doon sa interpretasyon na kasama sa material mo, napakadirekta ng simbolismo, yung multo na kinakatakutan niya. Oh, Yan daw ay kumakatawan sa Ghost Project. Isang proyektong binayaran pero hindi naman talaga umiral. At yung puno ng malunggay dahil mataas to, sinasabing sumisimbolo yan sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. at pinangalanan pa nga sa source mo di ba? Si Marcos daw. Oo, direkta niyang pinangalanan. Teka, yung mga dahon, anong ibig sabihin nun? Bakit kailangan specific na maraming dahon? Magandang tanong yan. Kasi ayon sa paliwanag, yung napakaraming dahon, yan daw ang kanyang mga galamay. Yung network. Eksakto. Yung buong network ng mga kasabay niya sa sindikato. Kaya yung isang puno, hindi lang isang tao yung sinisimbolo, kundi isang buong sistema ng katiwalian. Grabe. At yung mensahe na wala na sila, ang interpretasyon doon ay hindi lang sila basta nawala. Ito raw ay parang propesiya na malapit ng magkawatak-watak ang sindikatong to. So magsisipulasan na sila. Magtuturuan. Magtuturuan, kanya-kanyang hugas kamay sa mga krimen na ginawa nila. Parang ganon. Wow. So isang buong alegorya ng pagbagsak ng isang korap na network na nakapaloob lang sa isang maikling panaginip. Pero sa mga dokumento mo, parang hindi lang sa gobyerno humihinto yung sisi. Hindi talaga. Dito na nagiging mas komplikado at mas matindi yung mga paratang. Oo, at dito papapasok yung sinasabi ng source mo na systemic yung corruption. Ang argumento niya ay hindi ito simpleng issue ng politika lang. Ah? Ipinuturo ng source mo na ang ugat daw ng lahat ng ito ay nagsisimula sa isang krisis sa moralidad. At kinonekta niya sa relihiyon. Direkta niyang inaakusahan yung mga lider ng simbahan, mga pari at pastor ng pang-scam daw at pagmamanipula sa isip ng mga miyembro. Sandali, paano yung koneksyon? Paano niya ikinonekta yung korupsyon sa gobyerno sa mga leader ng simbahan? Ano yung logika doon ayon sa source mo? Kasi nag-raise siya ng isang mahalagang tanong. Sabi niya, paano ang mga politikong kilalang-kilala sa pagiging relihiyoso laging nakikitang nagsisimba? Yung laging nagpapakita ng kabanalan sa publiko. Yun, sila pa raw yung mga sangkot sa pinakamalalaking pagnanakaw sa kabanang bayan. Ang sinasabi ng source mo, parang mayroong spiritual loophole na nangyayari. Spiritual loophole. Oo, ginagamit daw yung pampublikong pagpapakita ng pananampalataya bilang parang lisensya para sa pribadong kasakiman.
Isang malaking kontradiksyon na nagsisimula ayon sa source sa mga maling turo na natatanggap daw ng mga tao. At hindi lang mga lider ang tinutumbok, no? Pati yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga botante, may pananagutan din daw. Oo, malaki. Sinasabi sa source mo na ang korupsyon, nagsisimula pa lang yan sa pila ng botohan, sa sistema ng pagbili ng boto. Simple lang daw yung argument. Napakasimple. Kung ang kandidato ay gumagastos ng milyon-milyon para bilhin ang boto mo, saan niya babawiin yon? Saan pa nga ba? Kundi sa pagnanakaw kapag nakaupo na. At dito mo makikita yung tindi ng kritisismo sa source mo. Kasi hindi niya tinatantanan kahit yung mga tagasunod. Ginamit niya yung mga salitang inutil, bobo at tanga. Ang bigat nun. Sobrang bigat para ilarawan daw yung mga taong patuloy na sumusuporta sa mga tiwaling lider sa gobyerno man o sa relihiyon, kahit kitang-kita na raw yung mga ebidensya ng katiwalian. Parang sinasabi niya na kasabay din sila. Parang codependent na relasyon. Nagbibigay ng pera ang politiko, binibigay ng botante ang boto, at pareho silang tahimik na sumasang-ayon sa korupsyon na kasunod nito. Yun yung datong. Grabe yung mga salitang ginamit. Sobrang bigat. Hindi lang sinisisi yung nasa itaas, inilalagay niya ang parehong bigat ng sisi, kung hindi man mas matindi pa, sa mga taong nagbibigay daan para manatili sila sa kapangyarihan. Eksakto. At pinalawak pa niya yan sa konteksto ng relihiyon, partikular sa sistema ng ikapo o tithing. Oo. Kino-question ng source mo kung saan napupunta yung perang ito na galing sa pinaghirapan ng mga miyembro. Ang alegasyon, ginagamit daw ito para magpatayo ng malalaking eskwelahan at para maging stockholder sa mga dambuhalang kumpanya. Tulad ng mga mining company. Tulad ng mga mining company na sumisira sa kalikasan. Kaya ang argumento niya, nagiging bahagi ang mga miyembro sa isang sistema ng pagkakamal ng yaman na hindi nila lubos na naiintindihan. Okay. So, kung yung unang pananginip ay tungkol sa high-level, halos metaphorical na korupsyon, itong ikalawang mensahe na binahagi mo, ibinababa niya yung problema dito mismo sa lupa, Oo, sa payroll ng isang ordinaryong construction worker. Ang laki ng pagbabago sa perspektibo. totoo. Ito yung panaginip noong September 5, 2025. Naglalakad daw si G. Ulalo sa tabi ng bundok nang may nag-alok sa kanya ng trabaho. Riprapping o pagkuha ng pader sa gilid ng lupa. Para maiwasan yung landslide. Yon. Ang alok na sahod, 1,000 piso kada araw. Maganda sanang pakinggan, di ba? Oo naman, malaki yun. Pero may narinig siyang usapan na nagpabago sa lahat. Ano yon? Yung kasama daw nung recruiter, bumulong. Pare, ang laki naman yan. At ito yung pasabog. Ang sabot nung recruiter. Kikita pa nga tayo ng 10,000 pataas. Ayun na. Sa sandaling yon, alam na ni Gio lalo na lokohan yon. Umalis na lang siya. Oh, ang interpretasyon dito ayon sa source mo ay mas direkta, mas technical. Ito raw ay isang mensahe na hindi lang mga flood control project ang dapat imbestigahan, kundi lahat ng proyekto ng DPWH, kasama na yung mga kalsada at riprapping. At yung isiniwalat na anomalya ay yung sistematikong pagpapatong sa sahod ng mga manggagawa. Oo. Sandali, paano raw ito gumagana? Kasi sinabi sa source mo na isa itong kalakaran na. Paano ito naging parang normal na lang? Okay. Ipinapaliwanag niya ang isang sistema na marahil ay pamilyar sa'yo. Sa opisyal na payroll na isinusubmit, ang sahod ay 1,000 piso kada araw. Okay, yun yung nasa papel. Yun yung nasa papel. Pero ang aktual na ibinibigay sa kamay ng manggagawa ay 500 o 600 piso na lang. Yung natitirang 400 o 500, binubulsa na ng mga nasa itaas. Mula foreman hanggang sa... Mula sa foreman, sa engineer, hanggang sa contractor. At konektado yan sa mas malaking sistema ng subcontracting. Ito yung parang pass the parcel. Pero imbes na regalo, pondo ng gobyerno ang ipinapasa. Tama. At sa bawat pasa, may nababawas na pera. Tamang-tama yung analogy mo. Kinukuha ng isang malaking contractor, sabihin nating contractor A, ang proyekto mula sa gobyerno. Imbes na sila ang gumawa, ipapasa nila sa mas maliit na contractor, si contractor B. Pero kukuha muna sila ng cut nila. Siyempre,
malaking porsyento. Si Contractor B, pwede pa niyang ipasa yan kay Contractor C at kukuha rin siya ng parte niya. Paulit-ulit yan. Hanggang sa pagdating sa pinakahuling kontraktor na siyang aktwal na gagawa ng proyekto, halos balat at buto na lang ang natitira sa budget. Kaya pala nagkakaroon ng mga kalsadang parang biskwit na madaling masira o mga pader na guguho sa unang ulan. Oo. Hindi dahil sa mahina ang mga manggagawa, kundi dahil yung materyales na binili ay substandard na kasi kakarampot na ng ang perang natira. Grabe. Yun yung sistema. Matapos ilatag ang lahat ng ito, tinanong mismo sa source mo ang pinakaugat na tanong. Bakit? Bakit ganito kasakim ang tao? At para sagutin yan, gumamit siya ng isang konkretong halimbawa, isang kilalang politiko, si Villar. Itinanong sa source mo, bakit ang isang taong bilyonaryo na sobra-sobra na yung yaman para sa ilang henerasyon? Tatakbo pa rin para maging senador? Oo, bakit? Ang sagot na ibinigay, hindi na lang yan tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Kapangyarihan para saan? Para protektahan yung yaman na meron na sila. Ayon sa source mo, hindi lang para protektahan, kundi para lalo pang palaguin gamit ang pondo ng bayan. Ah, At dito idinetalye ang isang modus na para daw real-life SimCity cheat code. Cheat code? Paano? pero pera ng taong bayan yung ginagamit? Okay, himayin natin yung modus na yan. Paano raw ito ginagawa? Ang unang hakbang daw, bibili sila ng mga malalawak pero napakamurang lupain. Halimbawa, mga dating palayan na walang maayos na daanan kaya halos walang commercial value. Okay, so mababa ang presyo. Mga magkano? Ang presyo marahil nasa 50 pesos lang kada metro kwadrado. Ganun kamura. Ang ikalawang hakbang, dahil nasa posisyon na sila sa gobyerno, gagamitin nila ang kanilang impluensya para maglaan ng pondo para sa isang bagong kalsada. Nadadaan mismo o malapit sa lupang binili nila. Eksakto. At dahil sa kalsadang yon na galing sa buwis ng mga tao, Biglang magkakaroon ng halaga ang lupa. Yung dating 50 pesos per square meter, biglang tataas ang presyo. Hanggang 5,000 pesos o higit pa. wow! Isang napakalaking kimbo na naging posible hindi dahil sa galing sa pagnenegosyo, kundi dahil sa paggamit ng kapangyarihang politikal. At iyan daw ang dahilan kung bakit mahalaga ang posisyon sa gobyerno para sa kanila. Ito yung ultimong business advantage. Grabe. At para bigyang diin yung kawalang kabuluhan ng lahat ng yaman na to, dito na ibahagi ni G. Ulalo ang isang napaka-personal na karanasan niya. Oo, yung panahon na nasa bingit siya ng kamatayan. Tama. At ang layunin ng pagbabahaging ito ay para magsilbing isang matinding paalala. Inilarawan niya yung pakiramdam hindi bilang takot, kundi bilang matinding pagod. Yung gusto mo na lang matulog. Yun, yung pakiramdam na ayaw mo nang imulat ang mga mata mo dahil sa sobrang pagod at gusto mo na lang talagang magpahinga. Walang halaga ang pera, walang halaga ang posisyon sa sandaling iyon. Ang mensahe niya para sa mga corrupt, ayon sa source mo, ay simple lang. Iiwan at iiwan ninyo yan. Oo. Lahat ng pinagpagura ninyong nakawin, lahat ng itinayo ninyong imperyo mula sa pera ng bayan, may iwan lang dito sa lupa. At ang pinakapunto ng pagninilay na ito ay yung pagiging kontento. Sinasabi sa source mo na ang tunay na kailangan lang natin ay yung sapat para magbuhay ng disente. Yung makakain ng 3 beses sa isang araw, Sapat na yun. Ang anumang sobra pa roon na kinamal sa masamang paraan ay magiging dahilan lang ng pagsisisi sa huli. Ito yung pinaka-philosophical na argumento ng source mo laban sa korupsyon. so ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Sinuri natin itong 2 detalyadong mensahe na ibinahagi mo. Gumagamit ng mga simbolikong panaginip para ilantad ang isang malawakang sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Oo, mula sa taas. Mula sa mga ghost projects sa pinakamataas na antas hanggang sa pagnanakaw sa sahod ng ordinaryong manggagawa sa kalsada. At ikinonekta ng mga source mo ang korupsyong ito sa isang mas malalim na krisis. Isang krisis sa moralidad at pananampalataya. Ang argumento ay hindi ito malulutas sa politika lang. Kasi idinadamay nito yung mga institusyong panrelihiyon. Tama, at maging ang publiko mismo sa pamamagitan ng kanilang mga boto at, ayon sa source, bulag na pagsunod.
Sa huli, ito ay isang panawagan para sa kritikal na pag-iisip. Natingnan natin yung tunay na gawa. Oo, yung gawa. At hindi lang yung ipinapakitang kabanalan ng mga nasa kapangyarihan sa gobyerno man o sa simbahan. At ito ang isang huling ideya na iniiwan ng mga materyalismo para pag-isipan. Inilarawan doon kung paano, sa ngalan ng pera at kapangyarihan, sinisira ng ilang tao ang kalikasan. Oo. Ginagawang subdivision ang mga palayan, pinapatag ang mga bundok para sa minahan. Nag-iwan ito ng isang simpleng tanong. Ano ang kakainin ng susunod na henerasyon? Isang mabigat na tanong. Kaya kung ituturing nating babala ang mga mensaheng ito na pinadala mo, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa direktang koneksyon ng moral na katiwalian ng isang bansa sa posibleng pagguho hindi lang ng lipunan, kundi ng mismong kalikasan nito sa hinaharap?